Ito po aking pangako na willing po akong ibigay kung ano man yung meron tayo sa ating mga naghihirap na mamamayan. Yan po ay tutuparin ko ng buong puso at buong pagmamalaki at buong kayabangan nating gagawin. Yan po. Kung yung kayabangan ko ang naging daan para gisingin ang mga natutulog na diwa ng ating mga bagong bayani, ay yan po ay ipinagpapasalamat ko. Kung ako po ay ipe-persecute pagdating ng araw dito sa aking pagtulong, so be it. Magandang tanghali po sa inyo mga kaibigan. Ako po ay nagbabalik na naman dito sa aking live, dito sa Facebook. Dahil katakot-takot po ang ating nakikita, marami po diyang hindi po ako nababahala, aking po inuulit, hindi po ako nababahala kung ano man po ang inyong inilalathala dito sa social media na kung sino ako. Bawat isa po sa inyo may karapatan na ako'y husgahan, ako'y masamang tao kung yan po ang inyong pagtingin sa akin. Ako po ay hindi nagtatago sa saya ng aking ina dahil ako po isang lalaki na isinilang na may katarungan sa aking pagkatao. Hindi ko po pwedeng salingin ang aking pagkatao dahil ito po ay aking reputasyon kung sino ako. Kung sino man po naninira sa akin, kayo po ay pagpalain ng mahal na Panginoon. Dahil po, yung mga nakikita nyo sa video in regards about Mystica and myself has nothing to do what I claim. Mystica in my life has nothing to do what I am talking about regarding about Francis Leo Marcos. So, whatever you see in the video in regards all of this person, Mystica has nothing to do what I am claiming about the Francis Leo Marcos. So Mystica is not the issue. The issue here is me. If you are against me, just go direct to me, not just to put into the social media what is the video of Mystica and me in regards. Forget about that. That has nothing to do about me. And that has nothing to do about you, has nothing to do with nobody. And I will remind you, every each video or my page, it is you put it all over to the social media, that is the real cybercrime. If you trust your Big Lorenzo na inyong mga pinuno sa inyong mga talino warriors, silang iyong tanungin what is covered the cybercrime. So, mag-umpisa tayo. Meron tayong source, kung nabasa niyo yung source na nakalathala, may nagpadala sa akin ng liham that she cannot tolerate what is really going on with Mr. Francis Leo Marcos. This person is so really sensitively affected because for what is really going on with Mr. Francis Leo Marcos. So what I'm really talking about here is the reality of life for each individual and also my life. So I am here is claiming for not myself. I am claiming what is behind of all this is culprit by Yulen Marcos. Yulen Marcos, kung ikaw ay taga rito sa Amerika, marunong ka magsalita ng lingwahe na andi dito ako, ipinaglalaban ko ang karapatang pantao. Itong source na ito ay nanggaling sa isang Pilipino na taga Texas. Wala na akong babanggitin kung anong pangalan, pero ito ay nanggaling sa talagang source na ikaw ang pasimuno na nagbayad sa mga taong taga NBI, si Ian Gasa, Manuel Boy Mejorada, at Wonder Woman na taga NBI. Yan ay pwedeng patunayan kung uutusan mo si Vic Lorenzo na siya ang mag-imbestiga. This is the good faith for what you said in the video when you are interviewed by whoever the media interview you inside the NBI. I never heard Mr. Francis Leo Marcos using your name. Your name was never been name dropped. Your name was never been name dropped. I will say this 3 times. Mr. Yulen Marcos, your name has never been name dropped by Mr. Francis Leo Marcos. You are the one who assumed
because you are the one who is against to Mr. Francis Leo Marcos, because you are the one who framed him up for everything, to pay all the bloggers to be against with Mr. Francis Leo Marcos. Kaya ang batas ay hindi natutulog, ang Diyos ay hindi natutulog. The evildoers will not win in the power of our Lord Jesus Christ. Ang puso ko ay para sa mahal na Panginoong Jesucristo. Ang puso ko ay makatao, ang puso ko ay makamasa, hindi pansarili lamang. Pero ikaw, pinapangalanan kita, Mr. Yulen Marcos. Kung ikaw isang tunay na lalaki, nandito ako si David Ilagan. Kung ikaw'y taga rito sa Amerika, magkita tayo, ipaliwanag mo bakit nagawa mo ito sa isang mong dating kaibigan. Anong klaseng tao ka? Bakit binayaran mo ang mga tao? Ang mga binayaran mong taong taga-NBI, si Ian Gasa, Wonder Woman, J.R. Balico, na gusto nyo magkaisa na si Glenn Chong ay para sumama sa inyo para patumbahin si Francis Leo Marcos. Kayo ang nag-uudyok kay Atty. Glenn Chong na siya ay pumanig sa inyo para kalabanin si Francis Leo Marcos. Read what the open letter, attention to me, by this source from Texas, and also from the source of the family member of this Francis Leo Marcos, who is Dr. Early Ancheta, which is the family of late President Ferdinand Marcos. So ikaw, Yulen Marcos, if you're a real Marcos, I would not respect you the way you have done to this Mr. Francis Leo Marcos. So I will ask again, whoever the director of NBI and Criminal Division, I will ask, and please, I will hire whoever the lawyer I can hire there in the Philippines without my presence. I would like this person to be investigated, and I believe many of you who is supporting Francis Leo Marcos can file against to this person. Yulen Marcos, you are the one behind of this because you are the friend. You are the good friend of Victor Vic Lorenzo. You are the good friend of Vic Lorenzo, Wonder Woman, who is in the NBI, Gian Gasa, J.R. Balico, and you are the group that who are inviting Atty. Glenn Chong to be part of your group, which is Atty. Glenn Chong will never do so. That's why sinisiraan ninyo si Atty. Glenn Chong. Lalo ka na, Mr. J.R. Balico, wala kang karapatan, ipalathala kung sino ako. Kung ano naging relasyon ko kay Mystica has nothing to do with this claim. I am claiming and I'm fighting for the rights of the right people, not the evildoers. I will give you the blessings of God in the name of Jesus Christ for you to change your mind and clean your good heart to others, not just to put a bad seeds in your heart to fight others, to put it down other people. That is not right. In the name of our Lord Jesus, I am not using the name of our Lord Jesus just for this. I am using the name of Lord Jesus because the evildoers will not win at all for their such evilness. For your evilness you have done to this person who has a good heart from his heart, a generosity, a good Samaritan who is helping the needy. So why, Yulen Marcos? I would like to file a case against you and I cannot be present in the Philippines dahil marami nagbabanta sa akin sa inyong grupo na ako'y papapatay ninyo. Pero kayo, bago nyo ako bantayan, bago ako mamatay, ipapalathala ko itong sources ko, nakalagay diyan sa aking Facebook page kung sino kayo. Pinangalanan ko kayo, Yulen Marcos, ikaw ang nasa likod ng mga pangyayaring ito. Kaya si Mr. Francis Leo Marcos ay nagdurusa sa kanyang walang kasalanan na ginawa. Binayaran ninyo ang mga tao, lalo na ikaw isang kaibigan ni Vic Lorenzo. Kaya ako humihingi ng tulong sa mga kinauukulan na paimbestigahan itong National Bureau of Investigation. Pananatilihin nyo pa ba ng isang National Bureau of Investigation ay maging isang masamang batas na kinakalaban ng mga mabubuting tao na gawing masama
Bakit ito'y nananatiling maging isang National Bureau of Investigation kung pasasamain ang lahat ng kabutihan at mananaig ang kanilang evildoers to the world? Evildoers to the world will now win to the power of our Lord Jesus Christ. And I believe in God. I believe in my heart. I believe what I think. What you have done, Mr. Julian Marcos, is not right in the land of God, in the law of God. And this is the land of God where we are in the earth because God is watching us. God give me the way. God give me the way to find out what is the source of this behind with Mr. Francis Leo Marcos. I really thanks to the people who believe in me that I can speak up to the presence of Mr. Francis Leo Marcos for his rights to be fight because Mr. Francis Leo Marcos has rights to demand his human rights. I don't like anyone to have taken the rights of Mr. Francis Leo Marcos. Kaya ikaw, Yulin Marcos, I will nail you down. I will nail you down. You involve Attorney Glenn Chong for you to be in your group with, you paid J.R. Balico, you paid Gian Gaza, you paid Wonder Woman, and some other people. For you, all the bloggers underneath of them. And now the other people now don't like to hear about you because you cannot even afford to pay some other of the bloggers. They are asking you to pay them, but you cannot afford to pay some of them. It will be against you. That's why I have this, the open letter, that they are only concerned about what Mr. Francis Leo Marcos. Gusto mo pa nga ipapatay si Francis Leo Marcos. Kawawang nilalang, anak ng Diyos na inyong pinagtutulungan na walang kasalanan. Anong klaseng tao kayo? Mga demonyo, hindi dapat kayo mabuhay. Kaya ang Panginoong Jesucristo ay lumalaban sa katarungan, sa kasamaan, ay iwaksi. Kaya I am here to fight for the rights of the people in the name of our Lord Jesus Christ. Because I have a good heart to people. I fight for the rights of the human rights. I fight and demands for the rights of Mr. Francis Leo Marcos. Kaya kung sino man kayo, mga NBI, kung inutusan nyo na ako'y patayin, lalo ka na J.R. Balico, you have no rights to put my name, humiliating my name, has nothing to do what I claim. Mystica has nothing to do with this. Just this is me by myself alone. So just by myself alone. Kaya papangalanan ko kayo, kahit sino kayo, binabantayan nyo kung papatayin ninyo. Bago ako mamatay, magharap-harap muna tayo. Sinasabi ko nga sa inyo, kahit sino kayo, hindi ako natatakot. Kaya dapat, the all evildoers will now win in the power of our Lord Jesus Christ. I am here. The power is coming out. That's why I ask to God, please help me to guide my lips to express the right words so that people will understand who is the evildoers. I'm not pointing out my finger to you, but God's give me the message to point out what is the evildoers in this world to be taken away out of this earth. So I'm telling you, Mr. Yulin Marcos, this is your corporate everything behind of this Francis Leo Marcos behind the bars. So you are the one, you are the manipulating person, you manipulate because of your money, your source, because you are the friend of Vic Lorenzo. At kapag hindi mo aaminin yan, konsensya mo, masusunog sa impyerno. Sasabihan kita, pero kung mag-uutos ka sa mga tauhan mo na ako'y papapatay ninyo, okay lang, hindi ako natatakot na ako'y mamatay, pero kung kaya kong ipagtanggol ang isang tao sa isang katuwiran na ipaglaban ang karapatang pantao, ipaglalaban ko kahit ako'y patay na. Sinasabihan ko kayo, 4 na beses na ako namatay, kung ako'y mamamatay muli, ako'y mabubuhay na maguli sa pagtatanggol sa karapatang pantao kahit kanino man. Hindi man si Francis Leo Marcos, ipagtatanggol ko kahit sino man sa kanyang karapatan. Pero kayo, anong ginawa ninyo sa isang tao? Pinagtulungan ninyo, nagbayad ka ng mga tao para siraan si Mr. Francis Leo Marcos. Ito ang mga nakasulat. Nakasulat dito is very sensitibo, kaya dapat tumigil ka. The evildoers can be forgiven. You can be forgiven for you to admit what you have done. Please, don't do this. And if you come along to my way, and if you would like to do such thing against me to be kill me, so I don't care. I would like to be killed in the power of our Lord Jesus Christ, to explore what is in the name of Jesus Christ, to know the people
that you are the evildoers will not win in the power of me, because my heart is with God, and I know what I'm talking about, because the source is the power, and it's yours, really, and you are supposed to be in the behind the bars for right now. For what is the interview by you, by this media last time, never been drop your name in a bad faith. You have the bad faith against with Mr. Francis Leo Marcos. He helped you out for you to be known who you are. And now you are against him because you are so envy with Mr. Francis Leo Marcos and to his beautiful wife. You're really bullying him, but now you are the evildoers. I am telling you, you will not win in the power of our Lord Jesus Christ, because the power of Lord Jesus Christ is in my heart for you to admit your omission. And I'd like you to be investigated, and I will ask somebody, and I don't mind to spend my money for you to be in jail, because for what you have done, hindi ka makatao, lumaban ka ng parehas. Kaya sinasabi ko sa iyo, sa pagmumukha mo, kaya ang mga tao may mapag-iimbot sa kanilang kapwa, ay meron kayong mentalidad, na meron kayong sakit sa mentality. You have a mentality illness because you envy to others. That is not right. Kaya ikaw, Yulin Marcos, tinatanong kita, sa pangalan ng Hesus Kristo, aminin mo ang iyong kasalanan na isa mo dating naging kaibigan, sinira mo at gusto mong ilibing ng buhay dahil kaibigan mo yan, si Vic Lorenzo at sino pa yung ibang nasa NBI. Kaya ito ang katotohanan. Kaya wag niyong akong sasabihan ninyo ako inyong papatayin. Kaya kung kayo magpapalathala ng kung ano paman ng aking buhay na regarding about Mystica has nothing to do what I claim. I claim here is all about Francis Leo Marcos, who has the good heart that I admire. He is a good Samaritan. He is very good to people, helping people. Now, Mr. Yulin Marcos, Francis Leo Marcos helped you from the very beginning. And now, why you put him down, you say you win. What is this all about? Mr. Yulin Marcos, gumising ka, kung ikaw'y natutulog sa iyong kademonyuhan, gagawin kitang anghel para magbalik loob sa mahal na Panginoong Hesukristo. At sino man yung mga kasama mo, tulad ni J.R. Balico, si Ian Gasa, Wonder Woman, at si Vic Lorenzo, at ang iba mo pang mga alipores na gusto ko ipapatay. Kung gusto niyo ako ipapatay, hindi ako natatakot sa inyo. Kung kayo lang ang aking mga kalaban, hindi ko kayo katatakutan. Dahil ako'y maka-Diyos, pinaglalaban ko ang karapatang pantao. Kaya kayo, isinisigaw ko sa buong mundo, Yulin Marcos, managot ka sa ginawa mo kay Francis Leo Marcos. Ako'y maninindigan dahil ito ang katibayan. Ang katibayan ay ito. Kaya ikaw, Vic Lorenzo, kinakailangan ikaw ay sinasabihan kita, Vic Lorenzo, aminin mo kung anong ginawa mo sa iyong kapwa-tao. Pati ikaw, J.R. Balico, pati ikaw, Yulin Marcos, huwag mong takutin. Hindi ko alam kung bakit natatakot sa iyo ang mga abogado. Ako'y isang maliit na tao lamang, pero hindi ako natatakot sa inyo. Kung kayo'y limpak-limpak inyong salapi o ginto, hindi ko kayo uurungan. Ako'y isang mahirap lamang, pero ako, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, kayo'y aking lalabanan hanggang kamatayan. Ako'y ilibing nyo ng buhay, ako'y papayag, pero ipaglalaban ko ang karapatang pantao, niyurakan ninyo ang pagkatao ni Mr. Francis Leo Marcos na walang katarungan. Kaya ikaw, Vic Lorenzo, dapat sa iyo, ikaw'y managot sa ginawa mo. Kaya pala ikaw, bukod tanging nagpapa-interview sa all bias reporters na nakikinig sa iyo, na ikaw'y nire-respeto, kalangay puro totoo ang iyong mga pinagsasabi. Pero ito palang Yulin Marcos, na ikaw'y binayaran, pati yung mga kasama mo dyan sa NBI, at saka yung ibang mga vloggers na si Ian Gasa, Wonder Woman, J.R. Balico, kayo'y mga bayaran. Kayo'y nasa panig ni Yulin Marcos. Kaya pala pinipilit yung sa inyo'y sumama si Atty. Glenn Chong para kayo ay merong abogado magtatanggol sa inyo. Buti na lamang ako'y nagpapasalamat kay Atty. Glenn Chong na maliwanag ang kanyang sa kaisipan, sa kanyang pinag-aralan bilang isang abogado. Hindi niya ginamit to be fool with someone like you, Mr. Yulin Marcos. And I really don't care what kind of education you have. And I really don't care who you are. And I really don't care if you are a real Marcos. I am me. I am David Dilagan. I'm fighting for the rights of the people. I'm fighting for the rights of the human rights. So ang ginawa mo sa kanya hindi makatarungan. Kaya ikaw lumabas ka sa lunggamong pinanggalingan. Ilabas mo ang iyong baho. Huwag niyong ilabas kung ano yung baho ko dyan sa social media. Kung sino ako at sino yung mga naging babae ko. Wala kayong pakialam. Hindi ako natatakot sa inyo. Hindi ko kayo binibintangan, pero ito ang katunayan
may nagpadala sa akin ng liham na kung sino nasa likod, vendetta na ay kayo, ikaw, Yulin Marcos, ang siyang namumuno sa pagpapababa kay Francis Leo Marcos. Dapat sa inyo ay nawawala na dito sa mundo dahil kayo, mga tao, wala kayong puso, ang puso ninyo ay nasa impyerno. Kaya kung sino man kayo at sinasabihan nyo, ipapapatay ninyo ko, kaya kayo ay nagkakalat ang inyong mga tao, nagkakalat kayo ng mga video laban sa akin, karapatan nyo yan. Pero bago nyo ako mapatay, tandaan nyo muna, bago kayo maglakad, tingnan nyo ang likuran ninyo, tingnan nyo ang harapan ninyo, baka kayo ay sumabog, isa-isa, tandaan ninyo yan. Tandaan ninyo kung taga saan kayo, baka pag sumabog ang bahay ninyo, huwag nyo akong sisisihin. Hindi nyo kilala ang kinakalaban nyo. Kung kayo'y pader, bubutasin ko yung pader ninyo. Wala akong sinisino, kahit sino kayo. I don't care if you are the NBI, and I don't care if you are the president, I don't care if you're senator, I don't care if you're congressman. If you do it wrong, you are the evildoers. I will fight for the rights of the people. I will fight for the human rights. I will fight for everything what is right. So kaya ikaw, Yulin Marcos, binabalaan kita kung ako'y papapatay mo. Bago ako mamatay, baka mauna ka. Kaya kayo, kung sino man nagbabalak na ako'y patayin, bago kayo maglakad, tingnan nyo muna ang sarili ninyo. Kung kayo may utusang tao, makikilala ko yan dahil ako ay may kapangyarihan. Hindi ako basta mamamatay, ang aking buong pamilya ay sila'y gabay ng aking kapangyarihan. Kaya kayo, kung kayo inyo akong tinatakot, hindi ako natatakot kahit kanino man. Dahil ako ang nananalig sa mahal na Panginoong Hesukristo na ako'y kanyang ginagabayan. Kung sino mang mga masasama, sila'y aking iwawaksi. Kaya kayo, dapat kayo magbayad sa inyong mga kasalanan sa ginawa nyo sa isang taong wala namang kasalanan na pinagpatong-patong ninyo ang kanyang ginawang kasalanan kahit hindi naman niya ginawang kasalanan. Nagbayad ka sa iyong kaibigan na si Vic Lorenzo para idiin sa maraming kaso si Mr. Francis Leo Marcos. Lahat ibinintay nyo sa kanya. So kaya ngayon, kung ikaw ay magsasalita na andirito ako, ang pangalan ko'y David Ilagan, hindi ako nagtatago kung sino ako. Hindi ako nagtatago at hindi ko karapatang magtago dahil ang pinaglalaban ko rito ay karapatang pantao, karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Kung ikaw'y nagkasala sa batas, panagutan mo ang batas. Pero kung if you are the evildoers, I will let you down. If you are the evildoers in this earth, I am the Son of God. I am the Son of God to fight the evildoers. You will not win the power of our Lord Jesus Christ. You will not win for everything, for what you think. So that's why I'm telling you, Mr. Yulin Marcos, kung ipinalalathala mo kung sino ako, kung gusto niyo akong sirain, hindi mawawalan ako ng kasaysayan dito sa mundo. Dahil kung ako'y mamatay, ako'y naniniwala ang pananalig ko sa mahal na Panginoong Hesukristo. At least nasabi ko kung sino ang nasa likod ng pagpapakulong kay Mr. Francis Leo Marcos. Kaya kung ikaw isang tunay na lalaki, isinasabihan kita kung ikaw taga rito sa Amerika, as per the sources, hindi ako nagtatago sa aking pangalan. Ito, wala akong sunglasses. Ito ang pagmumukha ko. Kaya kayong mga evildoers, before it happens something to your life, I will pray for your soul. I will pray for you to change your mind. Please, Lord, guide me. That's why I always ask to God, please guide my lips to express the right words to say to the people, because you are the only one who guide me to the right path, what I say. Lord, please help me this way, because God is the only power I have in my life. That's why each and every one of you, evildoers, you will not win. I praise the God, because God is the only power I have. God is the only power I have. That's why if you threatening me, to kill my family, before that happen, be careful. You will be burst because God will stop you to do evil doing against me, against the Son of God. The Son of God has a power, and I believe the power of God is in me because I know you are the one, this culprit personality against this with Mr. Francis Leo Marcos. I admire Mr. Francis Leo Marcos. He is in God's will. He knows what's the name of God. God is in his heart. That's why I admire who I am. I don't know this person. I have no relationship with Mr. Francis Leo Marcos. I have nothing to do with Mr. Francis Leo Marcos. I've seen how generosity he has done to the people. Now, you guys, evildoers, you did against the law of God. You did against the law of land. And now you are the evil. And now I am the Son of God. I'm fighting for the rights of the people. I'm fighting for the rights of God, the righteousness.
Please, please, if you like to kill me, you're putting into the social media that you will kill me. Please, Yulin Marcos, I'm giving you the way. Come into the way of God. The God is giving you the right way to come to the Son of God. I will change your heart to be forgiven. I will pray to God to forgive you for what you have done wrong. Please, I pray to God for you to be forgiven and some other of your group to be forgiven, because you guys is still the child of God to be changed in the power of Jesus. So kaya kayo, Yulin Marcos, kung ako'y babantaan yung papatayin nyo ako, pinalalabas nyo dyan sa mga social media, mga YouTuber nyo, JR Baliko, na taga France, at si Yang Gasa, at ang iba pa, Wonder Woman, kung sino man kayo, lalo na ikaw, Vic Lorenzo, huwag ninyong ituloy dahil bibigyan ko kayo ng 100 patungo sa langit. Yung daan na yan patungo sa langit ay siyang maghuhusga sa inyong katapusan ng inyong buhay. Kaya huwag niyo akong tatakutin dahil ako ay may pananalig sa mahal na Panginoong Hesukristo, at yung daan ninyo na papunta sa anak ng Diyos ay nandito lamang ako naghihintay para sa inyo. Hindi ako kumakalaban ng aking kapwa-tao, hindi ako nanlalaman ng kapwa-tao. Kaya ikaw, Yulin Marcos, lumabas ka sa iyong maskara. Ikaw ay lumabas at aminin ang iyong pagkakamali. Ika'y dapat patawarin, pero sa ginawa mo sa iyong kaibigan, ipinagkanulo mo, Judas ka. Ikaw, you are the Judas. So that's why I don't care who you are, but I'm telling you, in the name of Jesus Christ. Yulin Marcos, here, someone's source sent it to me. This is the reality, the reality of this. I found out you are the culprit behind all of this. So please, you cannot just intimidate David Ilagan. I am here. I am not hiding anywhere. I will invite you to come on my way. If I die, we will die together. Whoever your people, if you like to kill me, we will be killed together. We will die together, and I will bring your soul to God to forgive you. So please, don't start the war against God, because God is not like the war. Kaya ikaw, kaibigan, ikaw ay aking pinapayuhan na sana naman ay magbago ang inyong kaisipan. Huwag kayong gumawa ng masama sa inyong kapwa-tao at kayo'y kanyang paglilingkuran. Kung hindi man kayo makapaglingkod sa mahal na Panginoon, ay paglingkuran ninyong inyong kapwa-tao, dahil ang Panginoong Hesukristo tayo nakikita sa anumang ating ginagawa sa araw-araw. God sees us. God is watching us in every day of our life. Kaya kung ako naman ay may kasalanan, ako'y patawarin, pero ako'y nilalathala ninyo sa lahat ng social media. Kung anong klaseng pagkatao ko, ilalathala ninyo regarding about Mystica. Mystica has nothing to do what I claim in regards of Francis Leo Marcos. If you don't understand what I'm claiming about Mr. Yulin Marcos, if you have the education to talk about, please talk to me, to the right words. This moment of time is your time to talk. This is a moment of time for you to get out. This is the moment of time for you to explore who you are. This is the moment of time for you to admit what is the omission, what you have done wrong to other people. So please, I really don't care who are behind those people. Like I said, if you're trying to kill me, just go right ahead. But now I'm giving and demands the power of the human rights for this Mr. Francis Leo Marcos. Ikaw ang nasa likuran nito. Kaya pala napakabait mo kay Vic Lorenzo, mga tauhan mo. Kaya pala yung mga vloggers na yan, JR Baliko, kung gano'n na lang, makapanirang puri sa isang taong mamamayan na tumutulong sa bansa, sa ating bayang Pilipinas. Ganun na lang pala dahil ginagamit mong iyong salapi para lang ang isang tao ay mayurakan ng kanyang dangal, mayurakan ng kanyang integridad, ang kanyang dignidad. Anong klaseng tao ka? Anong klaseng puso meron ka? Anong klaseng isipan meron ka? Huwag kang magmalaki sa iyong kayamanan dahil kapag ikaw'y namatay, natuwid ng iyong paa, pagdarasal pa rin kita na tanggapin ka sa langit upang ikaw'y mapatawad ng ating mahal na Diyos ang masalangit. Pero sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ginagamit ko ang Panginoong Hesukristo dahil sa kapangyarihan niya, ako'y kanyang ginagabayan sa tamang gawain. Kaya ikaw, Yulin Marcos, sa iyong ginawa, sa iyong dating kaibigan, isa kang Judas. So, ikaw'y lumabas upang ikaw'y sagutin mo itong aking paratang. So, lumabas ka sa paratang ko at patunayan mo kung ano ang kasalanan ni Mr. Francis Leo Marcos. Lumabas ka
Ikaw ang lumabas. Kung gusto mo, sagutin mo ang paratang ko sa iyo. You are the evildoers. You are behind this culprit against Mr. Francis Leo Marcos. This is it. This is it. Kaya naman, bago kayo gumawa ng masama sa inyong kapwa-tao, tingnan muna ninyo ang mga sarili ninyo. Huwag ninyo sirain ang isang mabuting tao para maging masama. Huwag niyo sirain ang isang taong matulungin. Huwag niyo sirain ang isang taong may pagtingin sa Panginoon. Huwag niyo sirain ang mga taong nananalig sa Panginoon. Huwag niyo sirain ang batas. Huwag niyo sirain lahat. Kaya hindi ko alam kung ano yung inyong kaisipan. Kayo'y mapalamang. Kaya kayo mga kaibigan, kung sino man kayo na gusto akong patayin, nagkakamali kayo. Wala pa akong kinatakutan. Kung kayo'y handang pumatay ng tao na walang kalaban-laban, ako'y naandi dito ako. Lalabanan ko kayong lahat. Wala akong takot. Hindi ako mangingibit na kayo'y aking labanan. Dahil ang aking pinaglalaban dito ay karapatang pantao. At kung sino man kayo, haharapin ko bawat isa sa inyo dahil ako'y walang takot na nabubuhay dito sa mundong ibabaw dahil alam ko ang aking buhay sa buhay na walang hanggan. Ako'y tanggap ng Diyos sa masalangit na ako'y kanyang patatawarin kung ano man ang aking mga kasalanan. Kaya kayo mga naglaladlad sa mga social media na ako ay masamang tao in regards about Mystica has nothing to do what I'm claiming about what Mr. Francis Leo Marcos is. Kaya kung babayaran nyo si Mystica, right, go ahead. Kung nangangailangan siya ng pera, tulungan ninyo kung gusto ninyo. Pero ako, ilalathala ninyo, what is my relationship with Mystica? Has nothing to do with this. And I have nothing to do with that woman. And she has nothing to do about me. I can still be friends with everybody. I am the friend of everybody. I don't decline everyone. Because if you are good for God, I am your friend. I believe all of us as the children of God, please follow what is the God said. Please accept God in your heart. Accept Lord Jesus Christ in your heart. Accept the Lord in your heart. No hatred. Kaya ikaw, Mr. Yulin Marcos, pinapalabas kita. Kung ikaw isang tunay na lalaki, lumabas ka, ako iyong harapin. Huwag kang magtago sa saya ng iyong ina, kung buhay pa ang iyong ina. Huwag kang magtago, ako iyong harapin. Kaya ako, hindi ako natatakot. Kahit sino mang iyong mga tauhan na gusto akong patayin, wala akong takot. Dahil kayo, hindi ko kayo kinatatakutan. Hindi nga ako natakot kung saan ako naandi dito. Na ako isang banyaga. Na ako isang dayuhan sa aking kinaroroonan. Isa akong banyaga, isa akong dayuhan, pero dala ko ang aking sarili bilang isang dugong Pilipino. Pinaglalaban ko ang aking karapatan kung sino ako at kung anong karapatan pantao kung saan man ako pumunta. Hindi man bansa ng Amerika, bansa ng Pilipinas, bansa ng Europa, kung anong aking karapatan pantao ipaglalaban ko. Pero kayo'y mga duwag, nagtatago kayo sa saya ng inyong ina, nagdumadaan kayo sa social media, na ipapapatay ninyo ako. Sige lang, mabuhay kayo. Kaya ako, bago nyo mangyari yan, tandaan ninyo, tumingin muna kayo sa likod, sa harapan, at sa inyong tagiliran, baka kayo umaunang mamatay. Kaya huwag nyo akong kakalabanin kung kayo mga pader, yung pader ninyo, doblehin ninyo, bubutasin ko. Huwag nyo takutin ako. Diba? Huwag nyo akong takutin. Kaya ikaw, Dick Lorenzo, managot ka dito sa mga pangyayaring naganap na ito. Kaya ako humihingi ng tulong kung sino man. I don't like this what happened to Mr. Francis Leo Marcos. Ganun pala, kung ganun na lang ilathala ninyo na patay na si Francis Leo Marcos, nililipat na kung saan. Bakit hindi agad inilipat noon pa man para siya ay mabasahan sa Korte Suprema kung siya ay babasahan ng kung anumang kasalanan? Yung pala, mga gawa-gawa nyo lamang. Pinagpatong-patong nyo ang kanyang mga kasalanan. That's the story to make. That is your story to make. Nandirito ako kung akong gusto nyo ipakulong, patayin. Handa akong mamatay sa katuwiran. Pinaglalaban kong katuwiran pantao, ang karapatan pantao. Kaya ikaw, Yulin Marcos, ikaw ang nasa likuran ng lahat ng ito. Kaya kayo, kapangalanan ko kayo. Kung gusto nyo akong patayin, nandito lang ako. Handa akong mamatay kung ako'y nararapat mamatay. Sinabi nga ni Francis Leo Marcos, if they will persecute me because I have done good to the country, the people will remember him for his generosity, for his simple act of kindness he has done into the Philippines and to the people who needs help from him. So kaya, ikaw Yulin Marcos, lumabas ka. Huwag kang magtago sa saya ng iyong ina. Huwag kang magtago. Kaya ikaw, J.R. Baliko,
Huwag ka rin magtago. Lumabas kayo. Kung ginagamit nyo ang pangalan ko, ilathala sa inyong mga Facebook page kung sino ako and related with Mystica. Mystica has nothing to do with this. I have nothing to do with Mystica and I have nothing to do with you. I will be against you if you will be against me. So, huwag nyo akong takutin. Huwag nyo akong takutin. Kayo ang matakot dahil baka pagtulog ninyo, hindi na kayo magising. Isang salita ko lamang. Pag sinabi ko, may tinawagan ako, isang salita ko lamang. Isang salita ko lamang, pagka kayo natulog, in 30 minutes, baka hindi na kayo magising. Hindi ako gagamit ng sandata, pero sa isa kong salita, kapag kayo natulog sa loob ng 30 minutos, pwede kayong mamatay. Sa isang salita ko lamang, kaya ikaw, Yulin Marcos, tingnan mo ang aking mata. Sa isang salita ko lamang, in 30 minutos, pwede kang mamatay. Huwag mong galitin. Huwag mo akong galitin. Sa loob ng 30 minutos, sa isang salita ko lamang, bawat isa sa inyo ay magbabayad ng inyong kasalanan. Tingnan mo ang aking mga mata. Yulin Marcos, lumabas ka. JR Balico, Giang Gasa, wala akong atraso sa inyo. Pero kung gagawan nyo ako ng atraso sa inyo, nandirito ako. Tumingin kayo sa aking mata. Sa loob ng 30 minutos, pag ako may binanggit na salita, hindi na kayo mabubuhay. Kaya kung sino man po naninira sa akin dyan, maraming salamat sa mga taong nakakaunawa. Ako po'y lagi nagdarasal sa kaligtasan ng bawat isa at lagi ko pa rin pong ipinananalig sa mahal na Panginoong Jesucristo ang kaligtasan ng bawat mamamayang Pilipino saan man sulok kayo ng mundo. Ako po'y naandirito nananalig sa mahal na Panginoon na ilabas ang katotohanan, ipaglaban ang katuwiran ng pantao, ipaglaban ang karapatang pantao, ipaglaban ang katuwiran sa tamang katuwiran. Kung yan ay maling katuwiran, huwag nating panatiliin. Kaya kayo, Yulin Marcos, binabalaan ko kayo. Tingnan nyo ang aking mata. Tingnan nyo ang aking mata. Sa loob ng 30 minutos, kung kayo may gagawin sa akin, malalaman ko yan. At sa pagtulog ninyo, in 30 minutos, kung gugustuhin ko, pwede kayong mamatay in 30 minutos. Kahit sino sa inyo na nagbabanta sa buhay ko. Kung ayaw nyo kayong magising, huwag nyong bantaan ang buhay ni David Ilagan. Dahil tingnan nyo ang aking mata, I am the venom. I am the bad enemy. I am the venom of your life. I am the venom of your life. I am the venom of your life. In 30 minutes, if you're against me, I haven't done nothing wrong to you. And if you're trying to kill me before I die, you will die in 30 minutes if I say the words to your name. Through my eyes. That's why tinanggal ko yung salmin ko. In my eyes. Isang salita lamang. Lord Jesus Christ. Maraming salamat po sa mga nakakaunawa at maraming salamat din po. Hindi po ako nawawalan ng lakas ng loob sa mga taong tumatakot sa akin. Hindi po ako, wala po akong, ayun po ay very, lang po yan. Hindi po ako natatakot kung kanino man. Wala po akong kinatatakutan. Yulin Marcos, if I want you to die, please, don't go back to your bed. Yulin Marcos, if I want you to die, don't go back to your bed. In 30 minutes, if I say the word. But I want you to live. I want you to live. Because I want you to be punished by law of land. I want you to get out. I want you to get out so that you can admit what you have done wrong. Pero kung sasabihin ninyo na ipapapatay nyo ako, pakiusap ko sa inyo, malalaman ko ang kilos at galaw nyo sa pamamagitan ng aking mata at nakita ko na ang inyong mga larawan. JR Balico, Yulin Marcos. Kahit siya sa inyong dalawa, kung gusto ko kayong mamatay within 30 minutes, don't go back to your bed. If you close your eyes, you will not be wake up. If I want you to die. If I want you to die, within 30 minutes, don't go back to your bed.
but I will ask a forgiveness to your sin. Look to my eyes. That's why lagi ako nakasalamin. I don't want to use the power of my eyes for you in 30 minutes for you to die. Kaya lagi ako nakasalamin dahil ayaw kong magkasala na pumatay ng tao dahil ako isang tao na may pananalig sa mahal na Panginoon. May puso ako. Bawat oras, maraming salamat po sa inyong lahat. Guys, thank you for watching.